Joy is a strength that comes from God, that every believer should possess. Ito ang dapat ating pinakamimithi na regalong galing sa Diyos. Joyfulness, kagalakan, malaking kagalakan. Hindi ka tatanda, maski anong mangyari sa paligid mo. Kahit sumakabilang bahay ang mister mo, this joy will remain in you. Amen? This great joy heals. Nakapagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman ang kagalakang ito na bigay ng Diyos. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And blessed be the name of the Lord. Lord.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dakilang Amang nasa langit at may likha ng langit at lupa, sa gabing ito ay patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Nawa sa gabing ito, muli mo nawang ipadama sa amin ang iyong presensya. Sabagat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon. Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, ito'y magbigay sa amin ng tunay na kagalakan. Kagalakan sapagkat ikaw ay sumasa amin. Kagalakan sapagkat ikaw ay kasama namin. At sa pamamagitan din nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng narito ngayon, kasamang mga nakikinig sa impilang ito at sa internet, O Lord, na kung sila man ay may karamdaman, makaranas nawa sila sa gabing ito ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan nawa na galing sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, nawa, ang lahat ng patuloy na makikinig ng iyong magandang balita at tumanggap ng iyong katawan na dugo, na may mga daladalang prayer requests, ay pauwiin mo nawa sa gabing ito ng mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy po kami magpupuri sa iyong pangalan. Purihin natin ang malakas na malakas na malakas ating Panginoon. Ating pakinggan ang magandang balita sa gabing ito, taken from the Gospel of St. Luke, chapter 2, verses 1 to 20. And it says, "In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census
that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house in line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to man on whom his favor rests." When the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered in her heart. The shepherd returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Purihin natin ang Panginoon. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila
sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga apostol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapaayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Purihin natin ang Panginoon. Pagpuri natin parang hindi Christmas. Sino pong gustong makatanggap ng magandang balita? I have good news for you. According to St. Luke chapter 2, verses 9 to 11, it says, "An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Purihin natin ang Panginoon. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sinong gustong makarinig ng konting kwento?
Sinong mga may asawa na? Taas nga ang kamay. Ayan. Sino naman ang mga bagong kasal lamang? Ayan, meron tayong mga bagong kasal. May dalawang young married couple na napakatindi ng pagmamahalan sa isa't isa. Nalalapit na ang Pasko at ang bawat isa sa kanila ay lihim na nag-iisip ng maihahandog sa isa't isa. Ngunit, dahilan sa kahirapan sa buhay, di nila mawari kung ano ang maaaring maibigay sa isa't isa. Kaya ang bawat isa ay nagpasya na ipagbili ang kanilang pinaka-treasure o pinakamalapit sa kanilang buhay. Yung bang binibigyan nila ng halaga. Kaya, at ito'y sikreto nila sa isa't isa. So, ang babae, sapagkat wala siyang pambili, pero nagkataon na napakaganda ng kanyang mahabang buhok, ay nagtungo sa isang hairdresser upang ipaputol at ipagbili ang kanyang mahaba at ginintuang buhok at upang ibili ng isang magandang watch chain para sa relo ng kanyang mister. Chain ng kanyang mister na para sa relo. Ang lalaki naman ay nagtungo naman sa isang jewelry shop o mag-aalahas upang ipagbili ang kanyang relo upang ibili ng dalawang magandang suklay para sa kanyang magandang buhok. At nang sumapit ang araw ng Pasko, na kanilang hinihintay upang sila'y mag-exchange gifts, sila'y nagkaiyakan. Dahil dagli naman, nakita nila na yung iririgalo ng isang lalaki para sa buhok, nakita niyang maikli na yung buhok. So, nawala man ang kanilang precious possession, ngunit may higit namang mahalaga sa likod ng kanilang naisip na paraan para makapaghandog sa isa't isa. Each had deprived self of the best to give to the other. Bawat isa ay nagawang bitawan ang mahalaga sa kanila upang makapaghandog sa bawat isa. Rings and jewels are not gifts, but apologies for gifts. The only true and precious gift is thyself, yourself. The precious gift that comes from the Lord. Ating tawagin ang ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig, ng banal na salita. nalaman kong susi ng Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. sa
gabay ng likod niyang pinagpala. Gabay ng likod niya, pinagpala. Itaas sa mga kamay, pray! Finally, Kung ngayon ay bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Kung ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Kung ngayon ay ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. finally, Ang buhay ko ngayon siksik-siksik. Kamiyan. buhay ko ngayon siksik-limlim ng biyaya. Kung may pagsubok Ay hindi pasulong alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y puno-puno ng pag-asa. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa landas Sa ng pagtahak kabanalan. sa landas ng kabanalan. Sa pangitaas sa mga kamay, finally. Finally, Kung ngayon, malaya na. ako ngayon malaya na. Lumundag at mayaman na. Ako ngayon mayaman na. Galing na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. finally, Finally. finally, Ako ngayon ay bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Sumitaw ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. yes, finally, Finally. finally, Sabay-sabay. yes, finally, finally, Sabay-sabay. finally. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay nyo. Ako'y naniniwalang ang wala dito ay nagpapaputol ng buhok o kaya nagbibinta ng relos. Well, anyway, find your partner. Find your partner. Unang sasabihin mo, are you happy or joyful? 1 plus 1. Ngayon, pangalawa, sasagutin mo, if you're happy, say happy. If you are joyful, say you are joyful. Mamimili ka sa dalawa, ha? Anong unang tanong? Hindi. Are you happy or joyful? So, the second is, sasagutin niyo yung tanong na yon. You have a choice to be happy or to be joyful. 1 plus 1. 3 plus 3. Sino nagsabing joyful? Very good. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Since you have chosen the right word, ano ngayon ang sasabihin nyo sa huli? Ha? Papaliwanag ko sa inyo mamaya the difference between happy and joyful. Since you have chosen to be joyful, ano ang sasabihin nyo sa huli? Ha? Ito ang sasabihin nyo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa Diyos ang kapurihan ng pahayag sa atin ngayon. 1 plus 1? 3 plus 3? 7 plus 7? Purihan ang Panginoon. Okay. Alam ko naman nagmamadali kayo. Kaya nagmamadali din ako. So, taas natin ating mga prayer request.
And don't be surprised sapagkat pag-uwi nyo ngayon, you will see the difference between happiness and joyfulness. Amen ba? Okay. Sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na nagdulot sa akin ng malaking kagalakan. Ito'y aking tataglayin habang ako'y nabubuhay. Salamat sa mabuting balita at salamat sa inyong katapatan. Amen? Amen. Okay. Baba ang iyong hawak kamay, atas ang inyong kamay muli, at sa bilang kong tatlo, yoyo kong tatlong ulit, at isisigaw nyo, joyful, joyful, joyful talaga ako ngayon. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. And let's go back to the key verse which we will digest tonight. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people." So ang sabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Narinig niyon? Malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano ang mabuting balitang ito na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao? What is this good news? Sabi sa kasunod, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." Or He is the Messiah. Na ang tanong ko ay, bakit ito'y nagdulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao? Bakit? At ang tanong ko ay, ano nga kaya talaga ang buod o the central message of Christ's birth, which resulted into what we are celebrating now called Christmas. And what is Christmas all about? So maraming tanong, ano? Now, sa pamagitan ng mga tanong na ito, higit nating maunawaan kung bakit iniwan natin ang ating mga tahanan, ipinagpaliban natin ang pamimili ng anumang palamuti sa araw ng Pasko, kundi tayo ay naririto ngayon upang sambahin ang nagdudulot ng malaking kagalakan. Amen ba? At ako'y naniniwalang hindi ito aalisin sa atin. Kaya lang, kung aking pinagmamasdan kayong lahat, maluwag ang loob. Marami sa labas. Ang katanungan ko, bakit gustong-gusto nila sa labas na lumaluwag pa naman ang loob? Wala naman bayad dito sa loob ng ating house of prayer.
Ang sagot is very common. Sa labas ay nasanay na sila. Rain or shine. At pangalawa, sa labas ay malaya sila. Malayang kumain, malayang umihi, lalo na pag umuulan. Amen ba? Pero tandaan niyo po ito, hindi ko po kayo tinatakot, Kailangan po tayo ay makalaya sa ating kinasasanayan. Para ang malaking kagalakan na dulot ng Pasko o pagsilang ni Jesus ay ating maranasan. Amen ba? Now, I've been asking marami kong tinatanong, ano nga kaya ang tunay na pinanggagalingan ng malaking kagalakan na ito? At ano nga ba ang pagkakaiba? The other Saturday or Tuesday, narinig natin pagkaiba ng Merry Christmas at saka Happy New Year. Diba? Now, what is the difference between joy and happiness or being happy? Pag tinatanong ko kayo, kumusta na kayo? Ang sagot nyo, thank God, happy and prosperous talaga. Pag dumarating naman ang gitong season, ang ating bati sa isa't isa ay Merry Christmas and Happy New Year. Ano pa kaiba na mga iyon? Ito po ang pagkaiba. Joy or joyfulness is a gift from God. Ang kagalakang ito, malaking kagalakang ito, ay kaloob ng Diyos. Galing sa Diyos, hindi galing sa regalo. Hindi galing sa dumating na kotse, o hindi galing sa pagsagot ng oo ng nililigawan. Nasusunod niyo ba? Joy is not coming from the outside. Hindi po ito nanggagaling sa panlabas na circumstances. Joy is a gift of God that is given to us and remain in us. Kung tinatanggap natin, we remain joyful all the time, no matter what the circumstances are. At ito pong joyfulness na ito ay hindi po naapektuhan ng sakit, hindi po naapektuhan ng kamatayan ng mahal sa buhay, hindi po naapektuhan ng hindi pagtanggap ng Christmas bonus, hindi po naapektuhan ng kawalan ng hanap buhay, sapagkat ito po ay kalakasan na galing sa Diyos. Joy is a strength that comes from God, that every believer should possess. Ito ang dapat ating pinakamimithi na regalong galing sa Diyos. Joyfulness. Kagalakan. Malaking kagalakan. Bakit tayo nagkaroon ng malaking kagalakan? Ang sabi doon sa mabuting balita, because today, your Savior has been born. Ang inyong tagapagligtas ay isinila ngayon. Dapat lang nataglayin nyo ang malaking kagalakan kung ang mabuting balitang ito ay inyong tatanggapin. Kusang loob sa ating mga puso. Amen ba? Nasusundan nyo ba? While happiness is a result of good things that is happening.
mabuting bagay na nangyayari sa atin. For example, narigaluhan tayo ng kotse o dili kaya tayo ang nanalo ng Kondo raffle regalo ngayon. Ha? Siyempre, masisiyahan tayo. Hindi ba? O dili kaya tayo ang nakapanalo ng first prize ng Christmas raffle regalong worth 100,000 pesos cash. Kinukwento ko kanina, nang i-announce ko po ang aking iriregalong cash prize na 100,000, nag-iisip ako kung saan bangko ko dudukutin. Kung aling account ko ang aking withdrawhan. Pero ako'y nagulat sapagkat kinabukasan, dalawa po ang dumating sa akin na may dala pong tig-100,000 para sa first prize. Pero hindi nangangahulugan ito na dalawang first prize na 100,000 ang bibigay ko. Sapagkat dapat marami ang masiyahan ngayong Pasko. So yung 100,000 ay ating paghati-hatian into several consolation prizes. At ang ating gagamitin, as I have announced, is yung ticket nyo sa Miracles Are Forever. Doon naman sa Kondo, yung Kondo raffle regalo. Now, Jack, kayo ay masisiyahan. Subalit kinabukasan at pagkatapos ng ilang araw, pag naubos na po yung 100,000 na panalunan nyo, mawawala na yung inyong happiness. Diba? O dili kaya yung nangako sa inyo, hindi naman dumating, so yung happiness mo ay maglalaho. But the joy of the Lord, brothers and sisters, will remain your strength. At ito ang magpapatatag sa ating pananampalataya. If you possess this joy from the Lord, because of the good news, hindi ka tatanda. Hindi ka tatanda. Maski anong mangyari sa paligid mo. Kahit sumakabilang bahay ang mister mo, this joy will remain in you. Amen? Kaya napagtatagumpayan natin ang anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay because of this gift from God, the gift of great joy. Now, balak ko sana sa bagong taon ko na ihag sa inyo, ano nga ba kaya ang ugat ng malaking kagalakang ito and what is really the central message of Christ's birth? Ano kaya ang mensaheng ibig ipaabot sa atin ng Panginoon sa pagsilang ng ating tagapagligtas? Ano? Ang sabi ng iba, God's love. Because for God so loved the world that He gave His one and only Son. Totoo ba yun? Totoo naman yun. No? But ako'y naniniwalang tataglay nyo ang malaking kagalakang ito kung ipapahayag ko sa inyo ang kaunting nasilip ko sa Biblia na naging dahilan ng malaking kagalakang ito. Sapagkat ito po'y paulit-ulit na gagawin ng Diyos. Ang muling pagsilang ng Panginoong Kristo ay minsanan. Noong unang pagsilang niya, the birth of Christ is once and for all. But
the cause of this joy will come to us again and again. You know why? Alam niyo kung bakit? Hello? Gusto niyo malaman? Sino gusto malaman? Okay, pakinggan natin ang nasusulat para hindi tayo nang-uuhula. According to Luke, chapter 1, verses 67 to 75, this is what I have discovered. His father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and prophesied, "Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He said through His holy prophets of long ago. Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant, the oath He swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all our days." Sa Tagalog, ito po nasusulat. Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias at humula ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating makaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba at magpuri sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, let me ask you, what do you think is the central message of Christmas? Or the message about the birth of Christ? And why is it giving people great joy? Ano talaga ang lihim na mensahe o pahayag ng Diyos sa pagsilang ng kanyang anak dito sa mundo? Ano? Ha? Ano? Ano ang ibig niyang ipahayag? O ipakita sa lahat ng tao? O sabi niya, love. Ano? Takot naman daw. Ha? Gusto niyo malaman? Sa susunod na Biyernes. Sino sasabi ngayon na?
Kayo ba'y naniniwalang alam ko? Sino ang naniniwalang alam ko? Diyos ko po. Sobra naman ang tiwala nyo sa akin. Ako'y naniniwalang wala sa akin ang tiwala nyo. Nasa sa Diyos. Nasa sa Diyos. Ngayon, kung ihahayag ko sa inyo, ang tanong ko ay, maniniwala ba kayo? Kung kayo ay maniniwala, mula ngayon, magbabago ang pakiramdam nyo. Yung may sakit, gagaling. Yung walang trabaho, magkakatrabaho. Yung walang kotse, magkakakotse. Lalo magkakatraffic-traffic tayo. Yung walang asawa, magkakasawa. Yung walang magkakaanak. Yung gustong pumuntang Amerika, makakarating sa Amerika. Gusto niyo malaman? The answer is found in the book of Numbers, chapter 23, verse 19. It says, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and did not act? Does he promise and not fulfill? Ang Diyos ay hindi tulad ng isang tao na sinungaling. Kapag nangako ang Diyos, Kanyang tutuparin. Pag may sinabi ang Diyos, Kanyang gagawin. Nahuli niyo siguro ang buod ng mensahe ng Pasko ng Pagsilang ni Jesus. The central message, I hope I am not mistaken, to our theologians, I believe, as it is written, the message of Christ's birth is God's faithfulness to His promises. Ang araw ng pagsilang ng ating tagapagligtas ay katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Pinatutunayan sa araw na ito ng pagsilang ni Jesus na ang Diyos ay hindi sinungaling. Hindi nagbabago ang kanyang isipan. Nang balakin niya na iligtas ang sangkatauhan sa kanilang kaaway at sa kamatayan, alam na niya ang kanyang gagawin. Walang taong makagagawa noon. Walang taong makatutulong sa kanya, kundi ang kanyang sarili. At paano niya ito magagawa? Sa isang mahiwaga at misteryosong pamamaraan na hindi maunawaan at hindi naunawaan hanggang ngayon ng kanyang bayang pinili. Kaya sabi sa Biblia, according to the Gospel written by John, chapter 1, He came unto His own people, but His own people rejected Him. Naparito siya para sa kanyang bayan, subalit ang kanyang sariling bayan ay hindi siya pininiwalaan at hindi siya tinanggap. Bakit? Hindi nila maunawaan ang pamaraan na ginawa ng Diyos. Ang sabi ng iba, Diyos, magiging tao? I don't believe that. God becoming a man is the greatest mystery of all time. Ito po ang hiwaga na hindi maunawaan ng tao. Diyos,
naging tao. Nagpakatao. Para ano? Sabi sa Biblia, para patunayan na mahal tayo ng Diyos. Subalit ang totoo po, the right message there is para patunayan niya na siya ang Diyos na hindi umuurong sa kanyang pangako. Ang sabi sa Biblia, sabi ng Diyos na si Kristo Jesus, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Do you believe? Hindi po ako may sabi niyan, ha? Ang Diyos ang may sabi niyan. Ibabalik ko sa inyo ang pinakamahirap na ginawa ng Diyos, ang maging tao at magpakatao. Ang tanong ko ay, bakit pinili niya o dinesisyon niya na maging tao? Pwede naman niyang sabihin, magbago kayong lahat sa isang salita lamang. Pwede niya masabihin, pinatatawad ko na kayong lahat. Sabi nung isang narinig ko doon sa usap-usapan ang Pasko daw ay araw ng pagpapatawad at paghingi ng tawad doon sa mga nangangaruling. Pero saday, sinabi mo ba niyan tawad nang kayo'y karulingan ng ating mga gospel choir? Hindi. Ha? Buong puso at buong galak niyong hinati ang laman ng inyong wallet. Amen? Bakit nyo ba yun? Dahil sa malaking kagalakang taglay ninyo na galing sa Diyos. Amen ba? So tandaan nyo ito, we have to celebrate again and again the birth of Christ, whether that is really December 25 or 24, it doesn't matter. What matter, that is the day that the Lord has fulfilled His promise. Ito ang araw ng katuparan ng kanyang pangako sa kanyang bayang Israel na magpapadala siya ng isang tagapangkapangyarihan, tagapagligtas. At sa Zacarias, bilang lingkod ng Diyos, kinasihan ng Espiritu ng Panginoon, ipinahayag niya ang araw na ito na darating at dumating na nga ang pangako ng Diyos na tagapagligtas. Amen? Hindi si Juan Bautista, hindi si Moses, hindi kung sino mang propeta, hindi kung sino mang hari ang makapagliligtas sa atin. Lalo na ngayon. Walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Diyos na may likha sa atin. Amen? So, the joy behind this good news is God is a faithful God. Ito ang madalas pinanindigan ko at aking patutuo na nagbago ng aking buhay. Na ako'y nasa bingit ng kamatayan in 1978, February 1978 at the Philippine Heart Center. When no doctors can find a solution to my problem, the first word that was brought to me by an angel is, God is faithful. God is faithful. Then and now, our God is faithful. He never runs away from His promise. Faithful,
purihin ang Panginoon. Sabihin nyo, great joy. This great joy is our great strength. Kalakasan natin na kahit tayo abutin ng 150 years old, hindi nangangatog ang tuhod. Nakatatayong sumamba sa Diyos. Hindi nangangatog ang tuhod. Kaya dito sa El Shaddai, kahit magdamag, nakatayong nagpopore sa Panginoon. Yung wala pa nito, sandali lang tumitingin na sa upuan. Pero kayo naniniwalang lahat kayo ngayon lalakas ang tuhod. Amen ba? At hindi lang yun, lalakas din ang loob. Amen ba? Okay, lagay ang inyong ulo sa inyong kamay. Lagay ang ulo sa kamay. Okay. So, anong sabi doon? Mayroon akong mga tinulat ditong tanong eh. Why is Christmas a day of great joy, and why do we have to celebrate it over and over again? The answer is simple, because this day, through the birth of Christ, God's promise to His people has been fulfilled. Si Jesus ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Si Jesus ang katuparan ng mga pahayag ng mga propeta tungkol sa gagawin ng Diyos sa taong nilinlang ng dyablo. Pagkatapos maling lang ang tao, napahiwalay sa Diyos. But God swore to Himself, sapagkat walang mas mataas na kanyang mapanunumpaan, nanumpaan Diyos sa kanyang sarili, I shall return. I will save my people. I will send a Savior to my people Israel. At hinintay po yan ng bayang Israel ng mahabang panahon, at hanggang ngayon, karamihan sa kanila naghihintay pa. Bakit? Hindi niya maunawaan na ang Diyos ay isisilang ng isang babae. Hindi nila maunawaan na ang Diyos ay kukuha ng isang ina, mag-a-adapt ng isang ina. Hindi nila mapaniwalaan na si Maria ay magiging ina ng Diyos. Katoliko lang ang naniniwala dyan. Bakit? Naniniwala tayong si Jesus ay Diyos, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Brothers and sisters, bato-bato sa langit, ang tatama mo po ng pahayag na ito sa akin ay makakahalik. Provided hindi postiso ang ngipin nyo. Kayo ba yung naniniwala dito? Mamaya may tatanong pa ko sa inyo. Paano nyo mararanasan sa buhay ang malaking kagalakang itong dulot ng Pasko? Remember, this great joy heals. Nakapagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman ang kagalakang ito na bigay ng Diyos. Nakalulutas ng anumang suliranin darating sa buhay ng tao.
Sabi nyo, bakit? Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Ha? Lagay muli ang inyong ulo sa kamay nyo. Sa kamay nyo, ulo. Para yung mga ulog niyan, tubuan ng buhok. Pakinggan nyo ito. This is what is written. Ito po ang nasusulat. According to John chapter 1 verses 1 to 2. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Narinig niya na? Ulitin ko po. Dahan-dahan. In the beginning, mula sa simula, was the Word. Ay ang salita. In the Word was with God. Nasa sa Diyos ang makapangyarihang salita. In the Word was God. At ang salitang yun ay siya. He was with God in the beginning. As we go further, verse 14 says, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Now, let us examine the Word. The Word was. In the beginning was the Word. Pag sinabing was, ano? Nakaraan na. Wala na. Nakaraan na. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Was with God. In the Word was God. He was with God in the beginning. Puro was. Ano nangyari sa salita? Na was out. Ha? Bakit? Anong nangyari no sa Diyos na salita? It is found in verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. Ang Diyos ay naging tao at minarapat niyang manahan sa tao. Nasundan niyo yun? Na-imagine niyo ba yun? Ha? Sabi sa kasulatan, if God is with us, who can defeat us? Who can kill us? Not even Duterte. That's very true. Amen? Kayo, natatakot bang patayin? Sino hindi tatakot patayin? Patutukhang ko kayo. Okay, ta sa kamay niya. Hulaan nyo ang paggagawa ko sa inyo. Ha? At this moment, nakatas ang kamay nyo, hulaan nyo kung anong paggagawa ko sa inyo. Ha? Ano? Paupuin. Sino nagsasabing paupuin? Sabi ko na nga ba eh. Alam niyo kung bakit? Sapagkat iyon ang inyong iniisip. Ang sabi niyo, paupuin pa kaya tayo ni Brother Mike? Tatandaan niyo, God is all-knowing. Lahat na iniisip natin, binubulong natin, nalalaman ng Diyos. Kaya sa bilang kung 3, uupo kayo, hindi tinitingnan ng upuan. Kung may panampalataya kayo, 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. So,
The Word was with God in the beginning. The Word was with God in the beginning. In the beginning, the Word was with God. Where is He now? Nasa saan siya ngayon? Ha? Nasaan? Sumasa atin. Ang tanong ko sa inyo, kung sumasa atin ng Diyos, ano ang mukha natin ngayon? Ha? Kung sama sa atin ang Diyos, anong tawag sa atin? Ha? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. In other words, yung salita sa simula, wala na doon sa pinagmulan. Sumasa atin na. Amen ba? Kung sumasa atin na nga, ano ang tawag ngayon sa atin? Ha? If God is with us, ano ngayon? So what? If God is with us, what does it mean? Anong ibig sabihin nito? Mabuti maunawaan natin para hindi tayo na ililigaw. Akala natin, kasama na tayo ng Diyos. Akala natin, kasama natin ang Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, bakit nag-urementado ka pa? Diba? Bakit pag hindi ka lang nabati, nagliliparan ng palanggana? Ano? Gusto mo malaman ang sagot? Alam mo, ako yung may papulot-pulot lang sa Biblia. Pero ang napupulot ko, maniwala kayo, pag tinanggap nyo, magbabago kayo. So, question number 2 is, ano ngayon if God is with us? So what if God is with us? What does it mean? The answer is, sino makakahula? Ha? Kung sumasa atin ang Diyos, anong mayroon tayo? Ano klaseng power? Kili-kili power? Ano? Ha? We've got life and light. Sumasa atin ang buhay na galing sa Diyos, ang buhay na kagaya ng Diyos, at ang liwanag ng Diyos. Ha? Pakinggan niyo ito. Nasumpungan ko, ha? He is our life and our light, and everything that we need is in Him. So, we don't have to worry about anything. See? Sinasabi mo kasama man Diyos, bakit balisang-balisa ka? May lumapit sa akin. Sabi niya, ngayon lang, kanina. Sabi niya, Brother Mike, ako po, hihingi muna ng sorry sa'yo. Ako, bakit? Natatandaan mo niya yung sinabi mo minsan na, pag uwi namin, mag-withdraw kami sa aming ATM? O, kako, ano nangyari sa'yo? Ay, wala naman akong deposito. Nag-withdraw ko. Ang daming lumabas. Hallelujah. Ang problema niya,
Nung makuha ko na, nakalimutan kita. Iyan ang tao. Pagdating ng biyaya, nakakalimutan ng Diyos. Ay, hindi. Sa taong kasama ang Diyos, anumang mangyari, una lagi ang Diyos. Saka na ang shopping bukas. Ha? Alam nyo naman nagawain ngayon, pagsamba, nilipat natin para libre na tayo bukas. O nasaan sila? Nag-shopping na, tsaka umuwi na sa probinsya. Kung alam lang nila, pagkatapos ngayon, lahat nawala sila, magkakaroon. Naniwala ba kayo? Ito. John chapter 1 verses 3 to 5 says, "Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life. In that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Liwanag. Kapag tinanggap natin ang mabuting balitang ito sa buhay natin, nagkakaroon ng pagbabago ang ating paningin. Yung dating pangit ang ating tingin, gumaganda. Amen ba? Yung hindi natin nakikitang gwapo, nakikita natin ngayon. Amen ba? Sabi niyo, gumaganda. Ano ang gumaganda? Gumaganda ang pakiramdam. Gumaganda ang buhay. Gumaganda ang pananaw. Alam mo, sa totoo lang, I always say, life is what you make it or what you see it. Ang buhay ay ayon sa nakikita mo. Kung laging nakikita mong hirap, gaganda buhay mo? Maghihirap ka lalo. Kung ang nakikita mo ay puro kapangitan sa buhay, humarap ka sa salamin. Ano makikita mo? Pangit. Diba? Pero pag sumasayo ang Diyos, magliliwanag ang paningin mo. Tasa kamay nyo. At sabi sa Biblia, biglang nagliwanag ng kaningningan, ang kaningningan ng Panginoon sa paligid. Dahil sa mabuting balita na ihayag ng anghel doon sa mga pastol na walang kinabukasan iniisip. Wala silang iniisip kundi yung usong kakain sa kanilang mga tupa. Kaya hindi nila maiwanan yung kanilang mga tupa, hindi sila makatulog. Pero nang malinig na yon, mabuting balitang yon, ano ang ginawa ng mga pastol? Pagkatapos ng balis, ang sabi nila, halika kayo, pumunta tayo sa Bethlehem at alamin natin ang mabuting balitang ito. May palatandaan na binigay sa atin ang Panginoon sa pamagitan ng anghel. Ano ang palatandaang yon? Ang sanggol ay nakahiga sa isang sabsaban na babalot ng isang lampin. Ang tanong ko, bakit sa sabsaban ipinanganak ang ating tagapagligtas? Walang matuluyan? Ay bakit hindi nag-reserve ang Diyos? Kanya na lamat yung mga inyen doon. Pwede naman ginawa ng Diyos na umurong yung nakareserba. Apart from faithfulness, this day is the day when God showed to His people the virtue of humility.
In other words, the central message of Christmas or of Christ's birth is the virtue of faithfulness and humility. Ang taong sinasamahan ng Diyos, nawawala ang yabang. Amen? Wala naman tayong dapat ipagyabang. Kung may ipagyayabang daw tayo, ipagyabang natin ang mabuting balita ni Kristo. Amen ba? Kaya ang sabi ng isang kausap ko kahapon, na isang negosyante, sabi niya, Brother Mike, sabi niya, masaya ang Pasko kong ito. Sapagkat gusto niyang gamitin ang lupa ko sa kanyang negosyo. No? Kako magkano presyo mo? Ay, barat. Kako wala dito niyan. Ako'y katiwala ng Diyos. Alam ko kung magkano ang presyo ng Diyos sa kanyang mga ari-arian. Amen? So, hindi niya ginawa yung kapangyarihan yun. Ginamit yung kapangyarihan yun na pwede niya i-reserve niya doon sa special inn. Anak niya yun eh. Di ba? Magagawa naman niya yun. Pero bakit hindi na siya nagpilit kung ako yun? Alisin yan. Burahin yan. Ako ang gagamit ng kwartong yan. Yabang tayo, di ba? Lalo na kapag nakaposisyon sa ating gobyerno. Ano? Pero pagkatapos ng kanilang turno, sa kulungan ang punta. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? Walang dapat ipagyabang tayo. Ako nagiging mayabang lang pagdating sa salita ng Diyos. Sabi niyo, bakit? Sapagkat ito'y maasahan. God is not a man that he should lie. When God says, I will heal you, he will heal you. When God says, I will bless you, he will bless you. When God says, I will answer your prayer, he will answer all our prayers. Ang tanong ko, may prayer request ba kayo? Tasa kamay nyo. Ito, paborito kong verse na gusto kong tandaan nyo rin. It's found in Ephesians 3:20. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa anumang hingi natin. At isipin, sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin. Ang tanong ko, anong kapangyarihan yun? What is that power? Alam mo kung ano yun? Gusto nyo malaman? Paniniwalaan nyo ito? Ang sabi sa Biblia ni Jesus, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Paniniwala. Diba? Nasa paniniwala natin. Kaya ako'y naniniwalang abutin kong 120. 120? Anong tawag doon? Flawless. Flawless. Alam niyo kung anong sikreto niyan? Habon de Abelina. Abelina soap. Totoo po yan, Nagbago. 2 weeks pala ako nagagamit yan. At saka hindi lang mukha, buong katawan ko.
Oh, gusto nyo makita buong katawan ko? Bakit? Sabi nung chemist na may imbento nito, anti-aging daw ito. Anti-aging sa balat. Naniwala ba kayo? Maniwala kayo sapagkat nakikita nyo. Pero ang paniniwala na may kapangyarihan, yung naniniwala sa hindi nakikita. Faith is believing what we do not see, and the reward of faith is seeing what we believe. Amen ba? Kaya ako'y naniniwalang nakakaharap ko ang Diyos. A day will come, sabi sa Biblia, when we will see Him face to face. In fact, today, I am seeing Christ face to face. Look at your faces. Tingnan nyo ang mga mukha nyo. Hindi ba mukha yan ng taong may taglay na malaking kagalakan? O mukha ng taong may taglay ng malaking kalungkutan? Ano gusto nyo? Uuwing masaya? Ha? O malungkot? Sa totoo lang, sabi sa akin ni Bishop Bacani, alam mo, Brother Mike, pinag-uusapan namin ito ng mga obispo. Ha? Paano natin pauwian ng mga taong nagsisimba sa simbahan na maaliwalas ang mukha? Masasaya sila. Ang sagot naman ni Bishop Bacani, pumunta kayo sa El Shaddai. Pumunta kayo sa El Shaddai. Ito, subukan nyo na lang. Subukan nyo lang. Ha? Subukan nyo isang Sabado, maghulog lang kayo ng kusing. Kusing doon sa inyong offering. Ano sa tingin nyo? Uuwi kayong masaya? Aba, mag-iisip kayo. Ano? Hallelujah. Pero, kapag ibinigay mo yung kalahati ng laman ng wallet mo, ano? Hindi ba masaya kayo? Masaya. Hindi lang basta masaya. Taglay ang malaking kagalakan. Amen ba? Sabihin nyo, bakit? Ito yan. How could we experience the great joy of Christmas and benefit from it? Kasi tuwi-tuwi na. Nandyan yan. Pero may mga taong malungkot pagpas. Bakit? Nagtatago yung ninang at ninong. Yung iba naman, sa dami ng ninong at ninang ng binyagan, wala ni isang manindigan. Ano? The answer is, magpakinggan nyo ito ha. Tanong is, how could we experience the great joy of Christmas and benefit from it? And what is the benefit that we receive from that great joy? The first benefit is, when you are sick, you become strong. When you are weak, you become strong. When you are sick, you become healthy. Bakit? Sapagkat ang dumarating sa iyo mabuting balita. Kung lalo kung taga-El Shaddai, ano? Dumalaw ka ng may sakit. Kung wala sa iyo ang malaking kagalakan ito, ang maririnig mo, kawawa ko naman. Pero pag taglay mo ito, makikita sa mukha mo, no problem. Gagaling ka. Amen ba? Magaling ka na.
Ay, yung iba, kailan daw mamamatay? Anong mga nangyayari doon sa may sakit na ganon? Ha? Mamamatay? John chapter 1, verses 6 to 13. Doon ko nasumpungan to sa dawang Ebanghelyo, kay John sa kakilok. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. Si John yun. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet, to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Narinig mo yun? Ito yun. Sabi niya, ang salita ay bumaba sa mundo. Narito na. Pumunta siya sa kanyang sariling bayan. Subalit hindi siya na-recognize. Ano na-recognize? Nakilala. At lalong hindi siya tinanggap. Subalit sa lahat na hindi siya kilala. Subalit naniwala sa kanya, nanalig sa kanya, at tinanggap siya. Ito ang pribilehiyong ginawa ng Diyos. Binigyan silang karapatang tumawag sa Diyos ng Ama. Amen? Bilang mga anak, hindi tayo naging anak, dahil sa kagagawa ng tao. Hindi tayo naging anak dahil sa tatay at nanay natin. Tayo ngayon ay naging anak ng katastasang Diyos sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos. Sa kagagawa ng Diyos. Ang Diyos ang may gawa para tayo ay maituring na mga anak. At bilang mga anak, tagapagmana ng lahat ng kayamanan sa langit at sa lupa. Amen? Ngayon, tatanungin ko kayo, kayo ba ay nakatitiyak na magbabago ang buhay nyo? Kayo ba ay nakatitiyak na magiging happy and prosperous talaga? Tanong, kumusta na kayo? Matalino, matubig, marangal, pagkas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, at Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God ako'y mayaman, at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuloy na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Matamang matanda,
Pag narinig ang iyong salita, sasabihin ko ibang lalaki sa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kay El Shaddai. Kay El Shaddai sa kanyang nagbigay. Ang mangyayari. Sisikligin ang bawang buhay. Pag si El Shaddai sa'y napagpuntulan. Sakyan! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kay El Shaddai. Kay El Shaddai sa kanyang nagbigay. Ang mangyayari. Sisikligin ang bawang buhay. Pag si El Shaddai, sino na magtulad? Sakyan! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Okay, makakaupo na kayo. Ano pa gusto nyo? Oh. Find your partner. Find your partner. Find your partner. O, nang sasabihin mo sa partner mo, ngayon, uuwi tayong. Okay, hanggang sa tayong lang kayo eh. 1 plus 1. Okay. Anong uuwi nyo? Uwi tayong ano? Talunan o panalo? Kay Kristo walang natatalo. Uuwi tayong panalo. Amen ba? 1 plus 1. 3 plus 3. Kayo ba naniniwalang panalo kayo? Kung kayo naniniwalang talagang panalo kayo kay Kristo, anong huling sasabihin nyo? Ha? Ano? Balik tayo bago matapos ang bagong taon. Yung gustong maging happy and prosperous sa New Year, kailangan nandito sa Amber City sa December 30, Friday. Our last day of worship and appointment with El Shaddai for the year 2016. Amen ba? Iiwan na natin yung ating nakaraang malas. Tatanggapin natin yung kinabukasang pinagpala ng Diyos. Amen ba? 1 plus 1. 3 plus 3. Manalo! 7 plus 7. Okay, tas kamay, tas kamay.
Isisigaw nyo, pagtapon ko sa inyo, maligayang Pasko ito. Pasko ito! Merry Christmas, Happy New Year!